You move the mountains, yes. Told the wind and waves be still. You cast out demons, thank you God, and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough. You declare, church, come on. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, yes. Made accusers drop their stones. You showed us mercy. You're so good with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now there's freedom. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim In Jesus' name. walls fall down. In Jesus' Hallelujah. name. Strongholds break. You Jesus' declare it in your life. Amen. We are healed. Jesus' There name. will be miracles. Jesus' name. Put them down. Jesus' You name. say, Amen. woo! You crushed the darkness And made a fool of death and grace. Sing, Oh, King Jesus. Hallelujah. yes. You make royals out of slaves. And now there's breakthrough. Now there's Now freedom. there's freedom in your Hallelujah. name. You gave us power And the keys to do the same. Now we proclaim Jesus' woo! name. Walls fall down. Jesus' name. Strongholds break. Jesus' name. We sing. Amen. We are healed. Jesus' 'Cause there name. won't be miracles. Jesus' You name. put them down. Jesus' name. Amen. Now we proclaim. Jesus' name. Walls fall down. Jesus' name. Strongholds break. Jesus' In name. Jesus' name. Amen. We are healed. Jesus' name. There won't be miracles. Come on, you Jesus' receive it. name. Pour them out. I know you will. Agree. Amen. Oh, we sing this. God, we echo your authority. God, we echo your victory. Oh, we sing it out. God, we echo your We are who you authority in this place, oh God. A shout of praise. Oh, we celebrate your presence, Jesus. we echo your victory. Let's sing. Now we proclaim. Jesus' name. Walls fall down. Jesus' Declare name. strongholds break. In Jesus' this powerful name. name. Amen. We are In Jesus' name. there will be miracles. Jesus' Shout it to you. name. Pour them down. In Jesus' name. Amen. Now we proclaim. Jesus' name. Look, walls fall down. Jesus' name. Strongholds break.
Jesus' name. Put them down right now, God. Amen. Let's echo. Whoa. Oh, lift up your voice. God, we echo your glory. Oh, we sing it out. God, we echo your victory. A shout of praise from Jesus. He has won the victory. Oh, we echo your goodness, your mercy, oh God, in this place, Lord. Hallelujah. You are so good, God. Thank you, Father, for your wonderful presence. Oh, hallelujah, Jesus. We will never stop shouting your goodness, oh Lord. Yes, God. Shouting your goodness in our lives. Hallelujah. Oh, Jesus, that's why we love to speak your name, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship our God, church. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship our God in this place. Yes, God. Oh Lord, speak your name, oh God. The name of Jesus. Hallelujah. Let's sing this. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, God. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Jesus. We just want to speak your name, oh God. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's sing this. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, yeah.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, shine through the darkness, Jesus. Shine through the darkness. Oh, let's continue to worship our God. Let's sing, church. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets. Declare this, church. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Yeah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Come on, church. Shout Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. One more time, church, let's shout the name of Jesus in this place. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. You break every stronghold, you break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Good morning, everyone. Sige po. I hope na ready na ang bawat isa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Okay. So magandang umaga po muli sa ating lahat. So it's another Sunday that we are all excited to hear the message of the Lord this morning. Amen.
Praise the Lord. Sige po. Ngayon po, bago po ako mag-start, mag-preach, nais ko pong tawagan ng aking anak, yung panganay kong anak po, si Elijah. Praise the Lord. At magbibigay lang po siya ng maiksing testimony. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-share ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. September 30, ako po ay pinasok sa rehab dahil sa schizophrenia. Isang sakit na madalas sabihin ng doktor na imposibleng mawala due to genetics. Madalas ako magwala dahil sa hallucinations. Maraming taon na po ako umiinom ng gamot dahil sa sakit na ito. Sa loob ng rehab, akala ko po ay magiging madali. Ngunit ako po ay nagkamali. Maraming hirap ang aking naranasan. Gabi-gabi umiiyak at nananalangin na sana makauwi na sa aking pamilya. June 4, ako po ay nailabas sa biyaya ng Diyos. Ako po ay lubos nang nagpapasalamat sa lahat ng nananalangin para sa akin. Gusto ko lang po pasalamatan ang Diyos dahil hindi lang siya sinagot ang panalangin ko na makauwi sa pamilya ko. Pinaghahawakan ko na rin po ang pangako ng Diyos, ako'y tuluyan ng pagalingin. Nawa po ay magpatuloy-tuloy na ang aking paggaling. Ilang linggo na rin po ako na hindi umiinom ng gamot at sa awa ng habag ng Diyos, payapa po ang aking isip. Bagabat meron pa rin mga mannerism na hindi ko matanggal at meron pa rin daw akong bipolar 1. Pero lagi ko lang po nagtitiwala sa ating Panginoon. Nawa po ay magpatuloy-tuloy ang aking paggaling. Isama niyo po ako sa inyong panalangin. Sa Diyos po ang mataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Elijah. Hindi po naging madali ang buhay ng anak ko. Sa mga hindi po nakakaalam, bata pa lang po siya ay siya po ay may mix na mental disorder. So meron po siyang ADHD. So hindi malaman ng doctors kung ano po yung kanyang karamdaman. No? So madalas po siyang nakakakita, yung mga hallucinations. Madalas po siyang nakakakita ng mga objects na para sa kanya po ay totoo, pero sa atin wala tayong nakikita. Pero sa kanya totoong naririnig niya, totoong nararamdaman niya. So may mga times na pag may nananakit sa kanya, feeling niya may dugo talaga siya. So mahirap po yung ganung sitwasyon. For many years po na siya po yung umiinom ng gamot. So when we decided po na ipasok siya sa rehab, so hindi po naging madali rin ang buhay niya doon. So nakita nyo naman na pumayat siya, dating ang taba niya. So, but I thank the Lord that He was able to overcome. Na-overcome niya po yung 8 months na hirap, disiplina, training sa kanila doon. And kaya po, lubos po ako nagpapasalamat sa Lord dahil hindi po namin akalain na, sabi ko nga, ang bill po namin ay 228,000. And then, kababayad lang namin ni pastor ng bahay namin na almost 200,000. Kaya sabi ko, Lord, paano po namin masosolve ang ganitong kabigat na problema? And then I thank the Lord for those people that prayed sa family, prayed for Elijah, and then mga ginamit ng Diyos para mailabas din po namin, especially my mother, na napakalaking tulong po nang mailabas namin si Elijah. And alam niyo po, Friday, kailangan na namin siyang ilabas. Wala po kaming, ang pera ko lang po ay 50,000. So, binigay ko 50,000. Kailangan ko pa ng almost, kasi binigyan kami ng discount, so almost 150 pa ang kailangan ko. And, minessage ko po yung may-ari. Sabi ko, ilalabas ko na po si Elijah by Monday. Pero wala pa po akong hawak na pera. Parang pinapanampalatayaan ko lang, Lord, mailalabas ko yung anak ko. Ganon.
And then, Monday po, so nag-withdraw kami, ganyan. At nagbayad na po ako, kulang pa ng 2,000. Ano ba ito, Lord? Kailangan ko mailabas. But the Lord gave me the wisdom para magkaroon ng 2,000 at maibigay ko po yung exact amount. So wala na po kaming discount pa. So kailangan kong ibigay talaga ng buo yun. So napakahirap po, napakahirap ng yung struggle na yon na inalaw sa amin ni Lord. But nandito po ako. Alam po niyo po yung mga times na yon, sobrang down po ako. Maghapon akong umiiyak sa Lord. Siguro maghapon po hindi ako makakain. Nagmakdo kami pero hindi ko makain yung pagkain ko sa sobrang parang mixed emotions na kasi yung time na yun, nailabas ko na si Elijah. Pero sobrang umiiyak pa rin po ako, sobrang bigat pa rin ang damdamin ko. And hindi ko akalain na, Lord, nagawa namin. Parang, Lord, natapos tong problema and it's all because of you. Parang hindi ako makapaniwala. No, hindi po ako makapaniwala. Kahit po si Elijah, hindi siya makapaniwala na, Mami, nasa labas na ako, ganyan. Parang he felt na that he was rescued. Yung ganong feeling niya. No? And yung title ko po ngayon, title po ng aking message is about deliverance. Deliverance. Sige, next slide natin. So, deliverance, in the Bible, God is providing deliverance for His people. At pag sinabi pong deliverance, it means to be set free. You know? And ito po yung nakita ko dun sa sitwasyon namin, especially dun sa sitwasyon ng anak ko. He was set free. It means to be taken from one place and released into another. Deliverance means to be rescued. At makikita po natin in the Old Testament, malalaman po natin, di ba, yung story ni Moses, the people of Israel, yung mga Israelites, no? Sila po ay binihag sa Egypto for so many years and they were rescued, no? They were delivered at sila po ay sinamahan ng Panginoon. It was led by Moses, the deliverer. So ganun po ang ibig sabihin ng deliverance, o they were delivered. In the New Testament, God uniquely delivered His people out of the bondage of Satan. So sa New Testament naman, nakikita natin, napakaraming taong pinagaling ng Diyos, ni Jesus, ang daming na-rescued, ang daming nakalaya doon sa masasamang spirito. And you will read many verses in the Bible in the New Testament na maraming pinalaya si Jesus, no? Nagkaroon ng mga deliverance doon sa mga tao na matagal nang sinasapian ng demonyo, matagal nang may sakit, no? So it means God's people were set free from bondage and freed from slavery. And I believe this morning we will experience freedom from the Lord. Amen? Are you excited, church? Kailangan ngayong pumunta ka sa church, may ina-expect ka kay Lord. Hindi pwedeng wala kang ina-expect. Amen. Kailangan may expect ka ngayong umaga, kapatid. Amen. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house of an occupied. Sorry, nanlalabo yung mata ko. Swept clean and put in order. Then it goes and takes with its 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the wicked generations. So, sabi po dito, mga kapatid, kapag napalayas na yung mga demonyo sa atin, no? So, kapag tayo pinag-pray, pag po tayo ay nakalaya na sa anumang bondage, siguraduhin natin na hindi na tayo babalikan. Amen? Marami pong Christians, pinag-pray, pinalayas ang demonyo. After nang umalis ang demonyo, he was set free. No? Actually, meron po akong ganyan experience. I prayed for someone, we prayed for someone, and she was set free. Pero after nun, hindi na siya nagsimba, bumalik sa mga dati niyang ginagawa. And then after 1 year, nag-message po sa akin. And sabi niya po, mas matindi yung kanyang nararanasan. Kasi nung nakita ko siya, ang dami niya mga laslas.
ang dami niya mga sugat. Sinasaktan niya yung sarili niya. So, ibig sabihin, yung dating demonyo na nasa kanya, dati, napalayas, pero bumalik. Sabi dito, bumalik ng mas madami at mas masama pa sa unang demonyo na nagpahirap sa kanya. And I pray, mga kapatid, when we experience this, kapag po tayo may sinuko na sa Panginoon, nag-cast out tayo ng demons, you receive the healing from the Lord, you make sure na patuloy tayo sa Panginoon. Huwag po tayong babalik sa dati nating ginagawa. Dahil, mga kapatid, mas maraming demonyo ang pwedeng bumalik sa atin. And we have to be careful on that. Amen? Next slide. Jesus, our deliverer. Ang Diyos po, ang Diyos po ang nagliligtas sa atin sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Jesus came to destroy the devil's work. Jesus came to loose His people from the things that pressure, dominate, and bind them. Dito sa Luke 13:16, ito po yung babae na kung saan ilang years na po siyang slave ng demonyo. But she was freed. Amen? She was healed. Okay. Ang kalaban po natin ay si Satanas. Kaya dapat, mga kapatid, alam po natin ang authority natin. Bilang anak ng Diyos, sino ka ba? Ikaw ba ay may karapatan na magpalayas ng demonyo? Yes. Sabi po sa Luke 10:19, hindi ko po nilagay dyan, but sabi po doon, Luke 10:19, you can write it down. Behold, I give you unto you power. I have given you the authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall anywise hurt you. Kapag ikaw ay Kristiyano, meron kang kapangyarihan na palayasin anuman ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Kaya lang maraming Christians, hindi nila alam na may authority ka pala. Bakit? Minsan, may nangingibabaw. Minsan, alam mo yung authority mo, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi meron kang ginagawang hindi tama. At iko-condemn ka ng kaaway. Ikaw, palalayasin mo ako? Friends nga tayo eh. Sasabihin sa'yo ni Satan, di ba? Ay, wag mo akong palayasin. Tropa tayo. Okay? So, minsan, ganun ang nangyayari. But you have to remember, Prince of Darkness wants to steal, kill, and destroy. It's in John 10:10, di ba? Sabi, ang trabaho ng kaaway ay magnakaw, pumatay, at mangwasak ng buhay. Alright? And he works to separate you from God. Yan ang trabaho ng kaaway, ng demonyo. Ilayo ka sa Panginoon. Kaya kapatid, pag napapansin mong hindi ka na nagsisimba, pag napansin mo na hindi ka na nagbabasa ng Bible, pag napansin mo na hindi ka nagpipray, malayo ka na sa Diyos. Nilayo ka na ng demonyo. Bakit? Kayo na kasi yung friends eh. Kayo na yung ngayon magtropa. Okay? So, remember that, mga kapatid. He is the father of lies. Okay? So, si Satanas, siya daw ay mga tatay ng sinungaling. Yan si Satanas, tatay ng sinungaling, deception, no? Sasabihin ng kaaway, lalo naman sa kabataan ngayon, sasabihin sa'yo ng kabataan, ni Satanas, ano ka ba? Hindi ka babae, lalaki ka talaga. Yung iba naman sasabihin, hindi ka lalaki, babae ka talaga. Kino-confuse niya. Binibigyan niya ng kasinungalingan ang isip ng tao. Bakit? Gusto kanyang ilayo sa Diyos. Pero kapag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang tatayuan mo. Amen? Hindi ka madadaya ng kaaway. So, ano ba yung mga meron sa Diyos na hindi ang kaaway? So, si God, omniscient, di ba? Pero si Satan is not omniscient. Ibig sabihin, hindi kayang basahin ng demonyo ang isip mo. I remember po, nung nasa Hong Kong ako, sabi nung isang member doon, Pastora, alam po ba ni Satanas yung iniisip ko? Sabi ko, hindi. So, paano po yun? Paano niya alam na hindi ako magsisimba, ganyan? Okay, sige, bigyan kita ng example. Si Satanas, hindi niya alam yung iniisip mo. Okay? Hindi niya nababasa ang isip mo. Pero, nakikita niya ang action mo. Halimbawa,
Pagkagising mo ng umaga, Sunday. Okay? Nasa isip mo, hindi ako magsisimba. Nasa isip mo yon. Hindi nababasa ni Satanas yon. Pero nakita ni Satanas, napupungas-pungas ka. Tapos yung action mo, hindi ka pa naliligo. Anong oras na? Alam ko na to. Tinatamad magsimba. Ngayon, pwede kanyang bulungan. Huwag ka na magsimba. Pagod ka kagabi. Okay? Nabasa niya yung isip niya? O nabasa ba niya yung isip mo o hindi? Hindi niya nabasa. Pero pinakita mo. Sa action mo, nakikita niya na tinatamad ka. Kaya dun siya ngayon papasok. Pero ang Diyos natin, iisipin mo pa lang, alam na alam niya na. Ganon ang Panginoon natin. Okay, si Satanas, not omnipotent. Okay? Limitado lang ang kapangyarihan ni Satanas, hindi katulad ng Diyos. Amen? Not omnipresent. Hindi katulad ni God, si Satanas ay laging limited lang din yung kanya kung saan lang siya pwedeng naroon. Hindi katulad ng Diyos natin. Everywhere, nandun siya. Amen? And number 4, he cannot take the soul of a person. Si Satanas, hindi niya pwedeng kunin ang buhay mo. Wala siya noon. Wala siyang karapatan. Ang Diyos lang. Ang lumikha lang ang pwedeng bumawi ng buhay ng tao. Okay? And we submit to God, Satan can be resisted and then he will leave. Okay? So when we submit to the Lord, ang buhay natin, Satan can be resisted. Pero kailangan meron tayong gawin para lumayas ang demonyo. Amen. Next. How does a person get demons? Paano tayo nagkakaroon ng demons? Okay, number 1, sin. Kasalanan. Okay? So pag po tayo ay patuloy na nagkakasala sa Diyos, willful and continual disobedience to God. Kapag ikaw ay nagkakasala, ibig sabihin ikaw ay nagdi-disobey, hindi ka sumusunod doon sa nais ng Diyos sa buhay mo. And nasabi po dito, sa John 8:34-36, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Amen? Lahat daw po na nagkakasala ay tunay ngang talagang bihag ng kasalanan. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the Son sets you free, pag ikaw ay pinalaya daw ng Diyos, ikaw ay tunay ng malaya. Yan ang sabi niya. Kaya pag alam mo kapatid na pinalaya ka ng Diyos sa isang bagay, panghawakan mo yun. At huwag ka na magpapakondem sa kaaway. Diba? At sasabihin pa ng kaaway, umpisa lang yan, mamaya balik ka na naman sa kasalanan. No! In Jesus' name, I was set free! I am free! Diba? Rebuke mo ang kaaway. Sabihin mo sa kaaway, pinalaya na ako ng Panginoon. Because sin gives the enemy the right to dominate an area of your life. Pag nagkakasala po tayo, yung kasalanan na yung nagdo-dominate sa atin. Siya na yung nagsasabi kung anong dapat gawin mo sa buhay mo. Because you embrace the devil's work in your life. Kapag nagkakasala tayo, hindi Diyos ang hawak ang nakayakap sa atin. Ang kaaway. Amen? At kailangan makalaya tayo doon sa kasalanan na yon. Next. Traumas. Pinapasok din po tayo ng kaaway, ng demonyo, pag may mga trauma tayo. Trauma nung bata. Ako po nung bata ako, maraming beses po akong kumuntik ng ma-rape. I was harassed, sexually harassed many times. No? And those are traumas. At yun din yung reason kung ba't lalong akong inatak ng kaaway nung bata ako. So, inatak ako, I was slave by the enemy. Talagang binihag ako ng kaaway. Lahat, pati isip ko, talagang pinasok ng kaaway. Wala nang magmamahal sa'yo, ganito ka, ganito ang buhay mo, madumi ka, ganon. Sobrang daming nang ginawa ng kaaway. So traumas, isa po yan sa way na pinapasok tayo ng kaaway. They surround me, Psalm 109, they surround me with hateful words,
and fight against me for no reason. I love them, but they try to destroy me with accusations. Even as I'm praying for them, they repay evil for good and hatred for my love. And hindi lang po ako. I'm sure marami po sa inyo mayroon ding mga traumas. May mga na-experience kayo kahit nung bata kayo na minsan akala mo okay ka na. Pero minsan hindi pa pala. And today, kailangan nating isuko sa Diyos. Mga hanggang ngayon, ginawa sa'yo na hindi mo malimutan. Akala mo okay ka na. Ngayon, isuko natin sa Diyos. Amen? Spirits enter through emotional traumas and wounds. Any kind of abuse or neglect. Kaya napakahirap po kapag ikaw ay may trauma. May experience ka na hanggang ngayon dala-dala mo pa, no? Pero isa po ang trauma kung bakit sinisira ng kaaway ang buhay natin. Maari nung bata ka, madalas kang nabubugbog ng magulang mo, madalas kang nasasaktan, no? Hanggang ngayon kala mo okay ka na, pero minsan biglang lumalabas paano mo disiplinahin yung anak mo. Pwedeng ganon, no? Pero minsan, may problema pala sa heart mo. Hindi ka pa pala already healed. Na kailangan mong iisuko sa Panginoon. Next. Okay, generational curses. Ay. You receive them because your parents sinned. Sabi po sa Deuteronomy 5:21. Thou shalt not bow down yourself, nor serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the third and fourth generation of them who hate me. Sabi dito, visiting the iniquity of the fathers, kasalanan ng tatay. Hanggang third and fourth generations. Kaya alam nyo po, maraming mga tao, bakit kaya may cancer ako? Wala naman sa pamilya yung ganito. Kapatid, check mo yung ninuno mo. Pinaka-fathers ang fathers mo. Not the mother. It says in the Bible, laging father. Kasalanan ng tatay mo. Alam nyo po, na-experience ko to. Nung bago pa lang po kami ni Pastor, or hindi ko alam kung mag-start pa lang po kami, lagi po akong para ako naghahanap lagi ng love. Kahit meron akong karelasyon, gusto ko iba pa. Parang gusto kong magpalit-palit ng karelasyon. I've experienced this po. And then, nung naging Christian po ako, nung naging malalim ako sa Lord, dito ko nakita. Yung tatay ko po kasi ay madaming asawa. May asawa sa Mindanao, may asawa sa Makati, may asawa sa Las Piñas, marami po siyang asawa at marami siyang inanakan. So, kaya ako nagtataka before, bakit ganun? May feeling ako na gusto ko marami akong karelasyon. And then when I check my father, yung pinakano ko, ganun pala yun, na ipapasa. Okay? So, kailangan putulin yon. Kaya check nyo po, meron namang iba, yung mga ninuno nyo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga imahe. Sabi po dito, napakalinaw, sinabi na po dito, kung sino mang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay parurusahan ko hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Kaya mga kapatid, kung ayaw nyong makaranas pa yung magiging apo nyo, anak nyo, ngayon pa lang sa oras na ito, putulin na natin lahat ng sumpa. Kung mahal nyo po ang inyong pamilya. Amen? Generational curses. Minsan naman po, may pattern din po yan, no? Yung iba naman, alam mo namang puro kayo may high blood. O kaya diabetic, kaya lagi ko sinasabihan si Pastor. Sa family nila, laging may diabetes ba yun? Diabetic. So, kaya pag bumibili siya ng chocolate, lagi kong tinatago. Minsan may nagbibigay sa akin ng maraming chocolate, tinatago ko talaga. hindi niya talaga matiis. Mahilig talaga si Pastor sa chocolate. So, tinutulungan ko lang siya, no? Na wag siyang kumain ng chocolate. Kasi, kung alam mo sa pamilya mo na may ganun sakit na, kailangan ingatan mo na. Kasi, pattern
May pattern yan. Kung yung ginagawa mo rin, yung mga ginagawa ng magulang mo, pati yung mga lutuin niya, yung sobrang daming mga alat, ganyan. Kung ganun din ang gagawin mo, mga kapatid, hanggang maipapasa rin yun. Kaya napapansin nyo ba yung sakit ng mga namatay yung mga pamilya? Ganun din yung kapatid, ganun din yung asawa, ganun din yung anak. Pattern, generational curses. Okay? So, ang ibig po sabihin, hindi lamang tayo magpipray na, Lord, pinuputol na namin lahat ng sumpa sa pangalan ni Jesus. Meron ka rin dapat gawin. Hindi lang nagpipray ka. Kailangan yung sa spiritual, nagpipray ka, pinuputol natin, dapat sa physical, pinuputol din natin. Magkasama yan, kapatid. Hindi tayo pray lang ng pray, pero kain ka pa rin ng kain ng mga bawal at makakasira sa katawan mo. Amen? So, ang mga Kristiyano dapat disiplinado na. Amen? Kasama po ako doon. Lahat po tayo. Amen? Amen. And then, sa generational curse, self-imposed curses, naku, napaka-importante ito. Life and death are in the power of tongue. Okay? So, mga kapatid, maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Baka ikaw ay nagsasabi ng mga masasama sa kapwa mo. Hindi mo alam, yun ay sumpa din. Curse. O kaya madalas ka magmura. Ano lang naman to, pastora? Ano lang to? Yung tawag doon? Expression lang naman to. Kapatid, hindi lang to expression. May sinisira ka sa buhay ng taong yun. And you have to be careful. Life and death. Buhay o kamatayan. Kung mahal mo ang kapatid mo, ang pamilya mo, ang kaibigan mo, hindi ka magmumura. Bakit? Kasi sinisira mo. May sinisira ka sa buhay niya. And you have to be careful. Mas maganda ang sabihin mo, laging maganda. Kapatid, you are so beautiful today. You are blessed. I pray that God will increase, di ba? O sa lahat ng ginagawa mo. Mas maganda po ang i-release ng ating bibig ay laging maganda. And yung letter E is occult. Occult practice. Kung kayo po ay nakalapit sa mga manghuhula, mangtatawas, ngayon pa lang ihingi na po natin ang tawad. Mga kapatid, alam niyo po yung lola ko noon, lola pa ng lola ko, I think nabuhay siya ng 1908. Imagine niyo po, 98 years old, nung nagpa-pray po siya sa nanay ko, sinapian pa rin. But I think magla pa siyang 90 noon, mga 80 plus. Nung nagpa-pray siya sa nanay ko, talagang sinapian pa rin siya. And then nung nalaman namin, bakit ang tanda na sinasapian pa? Kawawa naman. And then alam niyo po, yung binak namin yung history, nung bata pala, syempre sa probinsya, nung bata sila, sa mangtatawas, lagi lumalapit. At kada lapit niya sa mangtatawas, nadagdagan ng mga sama-samang spirito. Bit-bit niya hanggang pagtanda niya. Pinahirapan siya nun, nung spirito na yun. Okay? So, kung tayo po, alam mo ang maganda po sa Lord, sabi ko kanina, meron tayong authority. Pag meron tayong authority, may kakayahan tayong putulin lahat. Kaya lang ang problema, hindi natin alam paano natin puputulin lahat ng yon. And gagawin po natin yun mamaya. Next. So how can we be free? You have to recognize. Recognize the specific root of the bondage. Hindi mo pwedeng palayasin natin o ipag-pray natin yung hindi mo alam kung ano mapapalayasin natin sa buhay mo. I-recognize mo muna, ano ba yung bondage mo? Ano ba yung kasalanan mo? Ano ba yung mga nagawa mo o generational or self-imposed curses? No? Alamin natin, i-recognize, saan ba ako nagkamali? Ano ba yung mga nilapitan ko? Ano ba yung nagawa ko noon? Recognize. Next, don't be afraid. Huwag kang matakot. When demons manifest, maaari may demonyong mag-manifest dito. Huwag kayong matakot. Okay? Huwag kang ma-intimidate. All demonic spirits will submit to Jesus because greater is He who is in us than he who is in the world. Has higit ang Diyos na pinaglilingkuran natin na nasa atin. Kaya huwag kayong matatakot. Okay? Kung may biglang may mga isay sa katabi nyo. Oh. Yung pala kaya ng isay, nakatulog. Okay, next. Cry out to God. Okay, iyak natin kay Lord.
Amen? Pag na-recognize natin yung kasalanan natin, yung mali natin, kahit ano pa yan, i-recognize natin, iyak natin sa Lord. And then last, we have to renounce. Renounce the sin. Kailangan sabihin ng bibig mo. Huwag lang sa isip ha, renounce. Kapag sinabing confess, kailangan sabihin ng bibig mo. Lahat ng pagkakamali mo. And giving it to Jesus. What about the dark areas of your life? Wait lang po. What about the dark areas of your life? Satan governs the darkness, and unconfessed sin is an area of darkness. We must be transparent to experience God's deliverance. Okay? So wag palaging sa isip lang, ito yung nagawa ko. You have to renounce it. Confess it to Jesus. Okay? So ito yung mga spirito na papalayasin natin. Spirit of infirmities. Ito yung kanina sinabi ko kanina, yung babae, no, na crippled by spirit for 18 years. Wow, crippled siya for 18 years. Hindi siya makatayong mabuti. Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? And I believe, mga kapatid, anumang spirit of infirmities, mga bagay sa buhay mo na parang hindi mo matayuan, mga bagay sa buhay mo na parang hindi mo malabanan, parang feeling mo hindi mo kaya, meron kang spirit of infirmities. At kailangan nating wasakin yan sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Next one, spirit of fear. Takot ka pa ba hanggang ngayon, kapatid? Meron ka bang kinakatakutan? Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay galing sa demonyo. Kaya kung may spirit of fear ka, kapatid, ngayon, puputulin natin sa pangalan ni Jesus. For God has not given us spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Spirit of fear. Next, spirit of whoredom. They consult a wooden idol and are answered by a stick of wood. A spirit of prostitute leads them astray. They are unfaithful to their God. Alam niyo mga Israelita? Ang mga Israelites, sobrang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay nila. Talagang nagpupuri sila sa Diyos dahil sa ginawa nila. Pero, nakalimot. Laging nakakalimot. At pag nakakalimot sila, gagawa na naman sila ng sarili nilang mga idol. Yan, wooden wool na kanilang sasambahin. Spirit. Kaya yung parang spirit of prostitute. Alam niyo yun? Yung alam niyo yung diba, prostitute, yung mahal na mahal mo to. Tapos, parang adulterer. Mahal mo ang Diyos, tapos ipagpapalit mo na naman ang Diyos sa ibang mga Diyos-Diyosan. Nasasaktan ng Diyos. Minsan ganun din po tayo. Mahal naman natin si Lord. Yes, Lord, I love you, Lord. Pero makakalimot na naman tayo. Babalik na naman tayo sa dating buhay. Busy na naman tayo. Nakalimutan na naman natin yung ginawa ng Diyos. Lagi tayong ganun. So kung may spirit of whoredom po tayo, hihingi po natin ang tawad yan. Next, deaf, dumb spirit. Yung parang laging, paano ba yung Tagalog to? When Jesus saw the crowd was running to the scene, He rebuked the evil spirit. You deaf and mute spirit, He said, I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, He's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up to his feet, and he stood up. Minsan ganun din po tayo mga kapatid. Mute, dumb, deaf, parang laging tahimik. Pero may stronghold ka. Meron nga pong isang kwento, isang bata, napanood ko rin siya, na inilapit sa isang pastor for many years, hindi siya nagsasalita. Spirit, talagang mute siya. Pero nung pinag-pray siya, he was able to speak. Yung pala, merong stronghold sa kanya ang demonyo, kaya hindi siya pinagsasalita. At bilang Kristiyano, ganoon din po tayo. Meron din tayong dumb spirit, mute, no? At kailangan po natin alisin din to sa buhay natin. And next, lying spirit. Na-experience mo to, yung parang kahit simpleng bagay, gustong-gusto mong nagsisinungaling. Yung parang hindi mo gustong magsinungaling, pero laging sanay kang magsinungaling. Lying spirit.
So now the Lord has put a lying spirit in the mouths of these prophets of yours. The Lord has decreed disaster. Kaya kapatid, kapag ang bibig mo ay laging puro kasinungalingan, disaster ang naghihintay sa atin. Amen? Next, spirit of error. Na-experience mo na ba to? Yung parang sa lahat ng ginagawa mo, parang laging may mali. Ganon. Hindi lang yon. Ang spirit of error also is sobrang dami mo ng maling katuruan na nakuha. Okay? Alam bakit? Kasi ang dami mo ng church na pinuntahan. Meron ako one time na nakausap, na naka-attend na rin siya kay Kibuloy, naka-attend sa ganitong church, ang dami niyang church. Ngayon, nung kausap ko siya, hindi niya na malaman kung anong katotohanan. Spirit of error yon. Okay? Spirit of error. Next. Okay, 5 minutes na lang daw ako. Spirit of divination. Once we received going to place of prayer, we were met by a slave girl who had spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So, spirit of divination, ibig sabihin po, ito yung, kung ikaw ay madalas lumapit sa mga hula, mga fortune teller, sino pong nakakalapit dito noon? Wala na, okay. So, hingi po natin ng tawad kung nakalapit tayo sa ganito. May spirito din po yon. Next, spirit of bondage. Okay? So, alam po naman natin, yung spirit of bondage, for you did not receive a spirit that makes you slave again. So, yung spirito, yung yakap-yakap ka ng spirito na yon. Kaya parang feeling mo, parang ganito ang buhay ko. Parang di ako nakakalaya. Parang hirap-hirap. Kahit anong gawin ko sa buhay ko. May spirit of bondage ka, kapatid. 9. Spirit of pride. Naku, madami yan. So, pride goes before distraction. So, kung meron tayong pride, mga kapatid, especially sa mga mag-asawa, no, sa mga anak. So, parang ang pride natin, ayaw nating magpakumbaba kahit mali na tayo. Oh, may spirit of pride. Putulin natin yan sa umagang ito. Next, spirit of antichrist. Meron pa ba ditong antichrist? Yung hindi naniniwala kay Kristo. Next, spirit of depression, heaviness. So, may pakiramdam ka ba lagi kang depressed? Parang bigat ng pakiramdam mo? Spirito din yan, kapatid, na kailangan nating palayasin sa umagang ito. Spirit of, next, spirit of jealousy. Madalas ka bang magselos, mainggit? Kapatid, spirito rin yan. Palalayasin din natin yan sa umagang ito. Next, spirit of laziness. Lagi kang tinatamad. Naku. Okay? So parang lagi kang tatamad-tamad. Kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, ang tamad ay hindi pinapakain. No? Ayaw ng Diyos ng tamad. Kasi si Lord, masipag din ang Diyos natin sa pagbibigay ng biyaya. Kaya dapat ikaw, gawin mo din ang part mo. Amen? Huwag tayong tatamad-tamad. Kailangan gawin natin kung ano pinapagawa ng Lord sa ministry natin, sa trabaho natin. Excellent palagi dahil ang Diyos ay excellent. Amen? Amen. And, okay, tayo na po tayong lahat. Hallelujah. Let's all stand. Naniniwala po ko ang Diyos ay nangungusap. Hindi po aksidente na marinig natin ang mga salitang ito. Maaring sa buhay natin, minsan tayong naging ganito. Maaring sa buhay natin, akala natin okay na tayo, solve na tayo, pero hindi pa pala. At kailangan po natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Lahat ng spirit na ito na binanggit ko kanina, ito po yung mga bagay na nagiging hindrance, nagiging hadlang para hindi natin maranasan ng healing, ang blessing, ang restoration sa buhay natin. So napaka-importante po na aware tayo dito, mga kapatid.